we will start another series. Ang ating pong series is entitled Bible Questions. No, yun yung mga importanteng katanungan sa Biblia na siguro dapat nating malaman. So, sino sa inyo, nung bata siya, mahilig siyang magtatanong? Karamihan naman ng bata, di ba? Merong inquisitive mind. Gaano kalayo yung Mars sa Pluto? Ganon. Paano nagkakaroon ng baby dun sa loob ng tiyan ni Mama? Yung mga ganong no? Yung mga ganong tanong, minsan talagang ang hirap sagutin, no? Ng mga tanong na yun. But is it right to ask question? Kailangan ba nagtatanong tayo? Kasi kung hindi ka magtatanong, hindi ka naman matututo. Di ba? Hindi mo malalaman yung sagot. Meron nga nagsabi na mas okay daw yung minsan na naging tanga, di ba, kesa sa manatili kang tanga. Okay? So parang gano'n. So we need to ask questions. So yun po yung mga titignan natin, yun yung mga pag-aaralan natin for this month. Meron pa tayong 4 na Sundays na kung saan meron tayong mga i-discuss na mga Bible questions in which, syempre kapag diniscuss natin ay hopefully, after nung topic, alam na natin kung ano yung sagot. Okay ba yun? Okay, so let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Again, we thank you for your presence here in our midst. Sabi po ninyo, where 2 or 3 are gathered together in your name, there you are in the midst of them. So we thank you, Lord, for your presence. At yung presence po ninyo, Panginoon, ang siyang aming wino-worship. Yung presence po ninyo, Panginoon, ang aming ino-honor. At yung presence po ninyo, Panginoon, ang pinaniniwalaan po namin na mangungusap po sa amin sa umagang ito, Lord, at gagamitin lamang po ninyo ko na instrumento upang ipahayag ang inyong salita, Panginoon, sa bawat isa na naririto sa umagang ito. Salamat po at patuloy po naming inaasahan, patuloy po naming pinaniniwalaan ang pagkilos ng inyong presensya sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Salamat po that you will continually meet us, Lord God, at the point of our need. Meaning, Lord, anuman yung pangangailangan namin sa umagang ito, kayo po ang siyang magpupuno, kayo po ang siyang magpupunan, at kami po ay lalabas, Panginoon, sa building na ito na satisfied, content, at merong panibagong encouragement, Lord God, faith, Lord, sa aming mga puso, sa aming mga isip, at sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so tingnan po natin yung ating scripture for this morning. It's found in Genesis chapter 4, verse 1 hanggang 9. Medyo familiar na, chapter 4. Parang naiisip na kagad ninyo kung ano yung pag-uusapan natin. Pero alam natin mga kapatid na yung Genesis, ito yung book of beginnings. Diba? Yung mga Bible first na tinatawag. And it's important bilang mga Kristyano for us to know the first 3 chapters ng book of Genesis. Sino po sa inyo nabasa na? Familiar with Genesis chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Familiar na? We need to be familiar with these first 3 chapters. Kasi chapter 1, ano yung binabanggit doon? About the creation. No, yung creation of the heavens and the earth, particularly the earth. Diba? So, and then binanggit din doon yung creation of man, the first man, si Adam, at yung kanyang kabiyak, sino? Okay, medyo anuhin natin yung Eve, kasi yung Eve,
minsan nagiging Steve. Okay? Medyo magkatunog yun ngayon eh. Lalo na sa panahon natin ngayon, no? Meron ng mga May, Adam and Steve. Okay? Hindi na Eve. Okay, so creation of man, tapos nandun din, no, dun sa Genesis chapter 1 and chapter 2, yung original intent o yung original design ng God para sa man. Inilagay sila dun sa Garden of Eden. And supposedly, man was created by God, sabi ng Bible, in His image, in His likeness. So, ang man talaga, originally, ay dinisenyo or kinreate ng God para mabuhay magpakailanman. Eternally. Yun yung purpose ng ng God. So, Eden is heaven on earth. No, yung Garden of Eden. Sister Eden, Sister Eden. Okay. Garden of Eden. Ito yung heaven on earth. At merong continuous communication ang God sa man. Tatandaan nyo, di ba? Bumababa ang God, yung presence ng Lord in the cool of the day at nakikipag-converse siya, nakikipag-usap siya face to face with His creation, si Adam at saka si Eve. Okay? Until chapter 3, ano yung chapter 3? Ano yung chapter 3 of Genesis? Ito na yung fall of man. Ito yung nagkasala na ang tao, nagturuan na, di ba? Tinuro na ni Adam yung kanyang asawa na may kasalanan, tapos si Eve naman, tinuro na yung tawag dito, serpent, na merong kasalanan. And that was the time. So nag-e-end yung chapter 3, pinapakita doon si Adam and Eve being banished, no, in the Garden of Eden. Kasi baka kainin nila yung tree of life at mabuhay sila eternally na merong kasalanan. No, nandun na yung kasalanan doon sa kanilang puso o sa kanilang buhay. So, eto na yung chapter 4. Okay? So, verse 1, sabi niya, now the man had relations with his wife, Eve, and she conceived and gave birth to Cain, and she said, I have gotten a man-child with the help of the Lord. Again, she gave birth to his brother Abel, and Abel was a keeper of flocks, but Cain was a tiller of the ground. So it came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. Abel on his part also brought of the firstlings of his flock and of their fat portions. And the Lord regarded for Abel and for his offering. But for Cain and for his offering, he had no regard. So Cain became very angry, and his countenance fell. Verse 6, then the Lord said to Cain, why are you angry, and why has your countenance fallen? If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door, and its desire is for you, but you must master it. Cain told Abel his brother. And it came about when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? And he said, I do not know. Am I my brother's keeper? No? First recorded question in the Bible. At ito po yung ating pag-uusapan. Am I my brother's keeper? Tingnan nyo, anong sagot dyan? Tingnan nyo. Am I my brother's keeper? Parang, ako ba yaya o yayo ng aking kapatid? What do you think is the answer? Alang nasagot Parang gusto natin parang play safe tayo. But anyway,
Ah, well, napaka-obvious naman nung answer, no, dyan sa tanong na yan. Pero syempre gusto nating pag-aralan at gusto nating tignang maigi. At syempre, ito ay i-connect natin dun sa ating mga spiritual brothers and sisters. No, God's family. Pero gusto ko pong tignan natin yung parang pinaka-background neto, no? Netong topic na to, am I my brother's keeper? Natatanda ninyo, after nung fall of man, nung magkasala itong si Adam at saka si Eve, no, yung first, yung mga unang tao dito sa mundo. So, nung sila ay magkasala at sila ay parang palayasin. Okay? Palayasin doon sa Garden of Eden, parang wala ng hope, di ba? Parang walang pag-asa. Kasi nandun na yung sin, nandun na yung kasalanan doon sa kanilang puso. But if you will look, mga kapatid, no, yung pangyayaring yon, makikita natin dito yung grace ng Panginoon. Di ba? Yung grasya ng Diyos, na kahit doon sa pagkakasala ng tao, nandun yung kanyang nakaabang na biyaya. Yung sinasabi natin na God is the God of second chances. Laging merong second chance ang Panginoon sa atin dun sa ating mga kasalanan. If you would notice, mga kapatid, dun sa verse 15 ng chapter 3, merong napakagandang promise na binitawan ang God. Familiar? Verse 15? Siyempre, hindi tayo masyadong familiar. Okay? Pero dapat familiar tayo doon. Dahil yun yung first mention nung Messiah. Yun yung promise ng restoration. Yun yung promise ng redemption. Genesis chapter 3 verse 15. Ang sabi ng God, 'di ba, kay Eve at saka kay Satan, sabi niya, I will put enmity with your seed and her seed. Okay? Speaking of yung seed na binabanggit doon, ang tinutukoy doon is our Lord Jesus Christ. At ang sabi niya, He will crush your head. No, sabi niya dun sa serpent, and you will bruise his heel. So, merong promise of restoration, merong promise of redemption. Na merong ipapanganak, no, dun sa lahi nitong si Eva, no, ni Adam at saka ni Eve, na magiging Messiah. No, i-redeem sila. Ibabalik sila dun sa original purpose, dun sa original intent ng God para sa kanila. No? Kaya ang sabi dun sa verse 1, pagbabalikan natin yung verse 1, etong si Adam, sabi niya, he knew his wife. Ang term na ginamit dun sa King James, knew his wife Eve. And then si Eve naging pregnant. Di ba kayo nagtataka? Kasi yung word na new sa Tagalog, ano yun? Ano yung new sa Tagalog? Nakilala. Teka, nakilala lang, tapos bigla nabuntis na. Ngayon nagtataka. Sa King James, no, yun yung word na ginamit. Pero yung word na new, it speaks of sexual intimacy kasi. It's an honest way of saying nagkaroon sila ng sex. Okay? So, yun yung term na ginagamit nila nung unang panahon. New. So, naging pregnant etong si Eve at sino yung kanilang unang naging anak, yung kanilang panganay? Si Cain. Okay? Si Cain. No? Na ang ibig sabihin ng pangalang Cain ay I've got him. I've got him, or here he is. Okay, yun yung meaning ng pangalang Cain. I've got him, or here he is. Heto na siya. Alam niyo kung ano yung gustong patungkulan nitong si Eve doon sa pangalang I've got him, or here he is. Heto na siya. Tingnan nyo, anong hula nyo?
Sino ang pinapatungkulan niya? Here he is. Heto na siya. Balikan natin. Ano yung promise ng God dun sa Genesis 3:15? Yung seed of the woman. Kasi pinalayas nga sila, di ba, dun sa garden. They were banished of the Garden of Eden. Ngayon, bago sila mapalayas, binigyan sila ng pag-asa. So, etong si Adam at saka si Eve, mga kapatid, ang nasa isipan nila, darating kagad yung pinapromise ng God na seed. At pagdating ng seed na yon, ibabalik sila dun sa Garden of Eden. Kasi imagine ninyo, nandun ka dun sa Garden of Eden. Napakaganda. Diba? Nandun lahat ng provision. Meron kang direct communication sa God. Lahat ng bagay na magaganda na pwede mong isipin, nandoon. Tapos bigla kang aalisin doon. Ano magiging feeling? Yung mayaman ka, tapos bigla na-bankrupt ka. Parang naging pulubi ka. Mahirap ka pa sa daga. Ano yung feeling? Wala pa naman siguro nakaka-experience sa atin ng ganun, kaya hindi natin masyadong ramdam. No? Pero, naintindihan natin kung ano yung magiging feeling, di ba? From mayaman, biglang na-bankrupt, tapos mahirap pa sa daga. Ganon ang nangyari kay Adam at saka kay Eve after they were banished or expelled dun sa Garden of Eden. Pero mga kapatid, dun sa kanilang pag-alis dun sa Garden of Eden, baon-baon nila yung pangako nung seed of the woman. At ang nasa isipan na itong si Eve, kaagad-agad na mangyayari yon. Kaya nung dumating si Cain, kaya niya binigyan ng ganong pangalan, here he is, I've got him. She is pertaining dun sa pinangako ng God na magbabalik sa kanila dun sa Garden of Eden. Nagets natin? Nakuha po natin, mga kapatid? So, yun yung ibig sabihin noon. Pero, medyo mali. Di ba? Hindi pala ganun ang mangyayari. Pero, syempre, very hopeful etong si Adam at saka si Eve dun sa kanilang panganay. Parang iniisip nila na, etong si Cain ay magiging great, magiging somebody, siya yung magbabalik sa atin dun sa Garden of Eden. Kaya, maaaring pinrotektahan siya ng gusto, pinamper siya ng gusto, at dahil doon, maaaring naging brat etong si Cain. Because of siguro, dahil dun sa paniniwala, no, netong si Adam at saka si Eve, na siya yung parang magbabalik sa kanila dun sa garden, masyado siyang na-spoil. Minsan kasi ganun ng mga magulang, di ba? Lalong-lalo na kapag nakikita nila or tinitignan nila yung kanilang anak, yung potential ng kanilang anak, di ba, nagiging napapamper ng gusto, di ba, yung sobrang nagiging protective, yung mga ganon. Okay? So that is the case nung yung pangalang Cain. Tapos, eto, dumating yung second son na ang pangalan ay si Abel. No? At tingnan natin, balikan natin yung verse 3 hanggang verse 5. So it came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. Abel on his part also brought of the firstlings of his flock and of their fat portions. Matatandaan ninyo, mga kapatid, after nung magkasala, itong si Adam at saka si Eve, di ba, naging bukas yung kanilang mata at nakita nila na sila ay naked. Naalala pa ninyo? Hindi na ninyo naaalala. Okay? Anong ginawa nila nung makita nilang hubad sila? Kumuha sila ng dahon ng fig. Di ba, yung fig leaves. Tinahi nila yon at yun yung kanilang sinuot. Yun yung kanilang ginawang damit.
Pero anong ginawa ng Diyos? May ginawa ang Diyos na ipinampalit dun sa leaves na suot nila. Anong ginawa ng God? Pinalitan ng yung animal, yung sheepskin, di ba? Di ba yung, anong tawag doon? Balat ng tupa. And to do that, para makuha yung balat, kailangan patayin. Di ba? Merong sacrificial lamb na tinatawag. So doon pa lang, mga kapatid, ipinapakita na after nung sin, ipinapakita kagad, no, yung idea na ang God ay merong nakaplano na redemption para dun sa kasalanan ng tao. Okay? Amen. So para lang nagkakaintindihan tayo, no, para malinaw yung ating pinag-uusapan. So that idea, mga kapatid, naniniwala ko, sinabi rin yun ng God kay Adam at saka kay Eve. So si Adam at saka si Eve, doon pa lang sa simula, familiar na sila doon sa animal sacrifices. Yung pag-offer ng mga tupa, ng mga hayop to atone for their sin, para burahin, no, para takpan yung kanilang mga kasalanan. At yung idea na yon, mga kapatid, naniniwala ko na naipasa rin o ipinasa rin ni Adam at saka ni Eve doon sa kanilang mga anak, kay Abel at saka kay Cain. Kaya at this time, makikita natin sila na nag-o-offer ng kanilang offering kay God. Are you following? Okay. So, anong sabi doon? And the Lord had regard for Abel and for his offering. But for Cain and for his offering, he had no regard. So Cain became very angry and his countenance fell. Makikita natin dito, mga kapatid, no, na yung sacrifice o yung offering netong si Abel ay tinanggap ng God. Pero yung kay Cain, ano yung ginawa? It was not accepted. Bakit? Anong reason why was Abel's offering was accepted, pero yung offering ni Cain, it was rejected? Bakit kaya? Pareho naman silang nag-offer, di ba? Pareho naman silang nag-offer. Pero meron kasing mga nakapaloob, no, na reason. Siyempre, alam naman natin na God placed no favorite. Ibig sabihin, sa Diyos, walang favoritism. Okay? Hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel dahil paborito siya, tapos si Cain ay hindi niya paborito. So, tingnan natin, meron tatlong reason, mga kapatid, kung bakit tinanggap ng God, no, yung offering ni Abel, pero nireject yung kay Cain. Number one is yung kanilang attitude towards their offering. No, ano yung kanilang attitude? Ano yung kanilang parang naging asal or pag-uugali dun sa kanilang pag-o-offer ng kanilang mga offering? Saan galing yung offering ni Cain? Or ano yung offering ni Cain? Ha? Anong klase? Hindi, ano yung in-offer? Ano yung in-offer ni Cain? Ano mismo? Ha? Ano ba yung sabi ng Bible? Ano yung in-offer niya? Ano, Brother Alex? Okay. So, saan daw galing yung offering ni Cain? From the ground. Diba? So, ito yung kanyang mga tanim. Yung mga gulay-gulay. Yung mga prutas-prutas. At kung ano-ano pa. Diba? It came from the ground.
Ano ba nangyari? Anong ginawa dun sa ground after nung fall? Okay, pinapakita na, hindi kayo familiar dun sa Genesis chapter 1, 2, and 3. Ha? Okay. Yung ground, mga kapatid, Genesis chapter 3, verse 17, ano yung sabi ng God? Curse is the ground. Kinurse. Diba? Sinumpa yung lupa because of their sin. Tapos, etong si Cain, ang inio-offer niya sa God, galing dun sa lupa na isinumpa. Parang it shows, parang respect. Diba? Asan yung respeto mo dun sa pinag-aalayan mo ng iyong, kung ano man yung inio-offer mo sa God. Okay? So, ipinapakita dito, mga kapatid, yung inward character netong si Cain. Meron siyang problema doon sa kanyang heart. He was so parang proudful na iniisip niya na yung effort niya, na yung yung ginawa niya na pangangalaga, pagtatanim, di ba, pag-aani, yung effort, yun yung makaka-please dun sa God. Okay? Pero pinapakita dito, mga kapatid, na yung offering ni Cain, it's a symbol of religion. Trying to please God through man's effort and strength. Alam natin, mga kapatid, na yung religion, ito yung man's way to reach God through his good works. Yung kanyang mga mabubuting gawa, yung effort. So it talks about yung pride. Makikita natin dito, no, dun sa heart, na merong pride dun sa heart nitong si Cain, habang ini-offer niya, no, yung kanyang pinaghirapan, yung kanyang ginawa sa harapan ng ating Panginoon. At kung maalala natin, yung sinabi ng James chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. No, yun daw palalo, ito ay sinasansala ng Diyos. Pero nagbibigay siya ng biyaya dun sa mga mapagpakumbaba. So pinapakita dyan yung attitude, no, netong si Cain. And then, pangalawa, yung quality ng kanilang offering. Okay? Si Abel or si Abel, ano yung in-offer niya? Okay? At pinapakita noon, no, sabi nun sa Genesis 4:4, Abel on his part also brought of the firstlings. Pag sinabi mong firstlings, ano yun? Parang unang bunga, di ba? Parang first fruit, no? Parang tithes. Yan, the 10%. Okay. The firstlings of his flock and of their fat portions. Yung fat portions kasi nung animal, nung kanilang panahon, ito yung parang pinaka-choices portion, no, nung hayop. No? Fat portions. So, pinapakita doon na yung offering nitong si Abel, ito yung the best. Yung offering kasi ni Cain, walang binanggit. Basta nag-offer lang siya. Diba? Parang sinasabi niya na, kung ano yung in-offer ko sa iyo, God, tanggapin mo. Parang ganon. It shows no respect on his part. So meron ding sinasabi yan sa atin, mga kapatid, na kapag tayo nag-offer sa Panginoon, we need to give our best. Amen ba yun? Minsan, di ba, dun sa mga, anong tawag doon? Dun sa mga, kapag tutulungan yung mga nasa lanta ng bagyo, ng earthquake, tapos magpapadala ng relief operation, di ba, parang magkakaroon ng anong tawag dito, sasabihin na yung mga gustong tumulong, pwede kayong magpadala ng inyong mga damit, di ba, mga lumang damit, o mga damit na hindi ginagamit.
Diba? Minsan ang ipapadala, parang hindi na talaga magagamit. No? Parang basahan na. Okay? So when you give, no, you need to give your best. Lalong-lalo na kapag tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon. We need to give the best to Him. Okay? And then, pangatlo, yung significance ng kanilang offering. Ano yung parang kino-convey o ano yung pinapahiwatig ng kanilang mga in-offer sa God. No? Sabi ng Bible, no, si Abel nag-offer siya, yung offering niya, it signifies his faith. Kasi dito makikita natin, mga kapatid, yung offering ni Cain, no, ang tinutukoy doon, yung man's way. Yung paraan ng tao to please God, to reach God, and usually through the form of good works. Pero, etong si Abel, no, yung offering niya, it's God's way. Kung yung isa, man's way, etong sa kanya, it's God's way. Ipinakita na ng God, simula pa nung una, no, nung balutin niya ng sheepskin, di ba, etong si Adam at saka si Eve, na kinakailangan ng animal sacrifice. Yung substitute, no, kinakailangan merong innocent, no, na mamamatay para i-atone sila dun sa kanilang mga kasalanan. So yung offering ni Abel, it signifies, mga kapatid, yung kanyang faith. Ito yung sabi ng Hebrews chapter 11 verse 4. By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous. Parang si Abel, he was looking forward, kaya nag-offer siya, no, nung animal sacrifice, he is looking forward dun sa Messiah, the Lamb of God that was slain. Diba, yung kinakanta natin dati, nung tayo ay mga Catholic pa, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. So he's looking forward dun sa redemption na ibibigay ng Messiah. Looking forward. Kaya ginawa niya by faith. Ini-offer niya yung kanyang sacrifice, no, parang sinasabi niya na merong mamamatay para sa kanyang mga kasalanan. By faith. Okay? Malinaw po? Malinaw yon? No? By faith. Sabi niya, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. And then Hebrews chapter 9 verse 22, madalas kong kino-quote, no, kapag tayo nagkakaroon ng communion, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Kasi yung offering nila, mga kapatid, supposedly, it speaks of the atonement. Di ba? Yung paglilinis, pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya yung offering ni Abel looking forward for his redemption through the coming Messiah, our Lord Jesus Christ. Naintindihan po natin? No, so, yun yung tatlong reason, no, kung bakit tinanggap ng God yung offering ni Abel pero nireject niya yung kay Cain. Yung significance noon, yung quality noon, and then yung attitude nila. So, more of, kaya nireject ng God yung offering ni Cain, it's because of his heart. No, merong problema doon sa kanyang puso, kaya ganun yung kanyang way ng pag-o-offer sa Panginoon. Okay? So, puntahan na natin yung question. No, am I my brother's keeper? Sabi dun sa verse 9, then the Lord said to Cain, where is Abel your brother? Bakit tinatanong ng God si Cain kung asan si Abel? Hindi ba niya alam? Akala ko all-knowing ang God. Di ba kayo nagtataka? Para ring nung magkasala si Adan,
Sabi ng God, in the cool of the day, bumaba siya, Adam, where are you? Bakit tinatanong kung nasan siya? Asan ka, Adan? Di ba niya alam kung nasan si Adan? Andito rin, no, sa verse na to, tinatanong naman niya si Cain, nasan si Abel na iyong kapatid? Di ba niya alam? Tingin niyo. Ha? Alam niya, of course. Or else, hindi na siya magiging God. Pero bakit niya tinatanong? Asan si Abel? What do you think ang reason? I think kapareho din nung reason kung bakit tinatanong niya si Adam kung nasan siya. Anong sabi ko nung una? God is a God of second chances. Okay? So like Adam, na binibigyan niya ng chance na magsisi, magrepent. Ganon yung ibinibigay niya dito kay Cain. Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Pero again, makikita natin dito yung sinfulness ng heart nitong si Cain. Di ba yung kanyang pagiging proud? Yung kanyang pagiging matigas? Not willing to accept or take responsibility doon sa kanyang kasalanan? Anong sabi niya? And he said, sumagot siya sa Diyos, di ko alam. Malay ko. Or parang, wala kang pake. Pabebe ako, parang gano'n, di ba? Yeah. Malay ko. Di ko alam. Tanong mo sa barangay. Di ba? Or tanong mo sa polis. Parang gano'n. Parang kiber. Okay? Again, hindi siya nagpapakita ng respeto dun sa kanyang kausap, just like what he has done previously dun sa kanyang offering. Di ba? He doesn't even parang recognize yung God's authority dun sa kanyang buhay. Ano kayang klaseng pagpapalaki ang ginawa ni Adam at saka ni Eva kay Cain? Di ba? Palagay ko, the same din naman kung ano yung, well, it was not recorded, kaya we can just parang assume. Kasi si Abel naman ay lumaki naman na may takot sa Diyos. Di ba? At ipinapakita niya yon doon sa kanyang pag-offer na ginawa sa ating Panginoon. So these are questions, di ba, na in our mind, ano yung reason? Okay? Sabi niya, I do not know. Am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Of course, kung sasagutin niya yung kanyang question, tanong mo, sagot mo, ang sagot doon ay, oo. Di ba? Hindi ba kayo tinuruan ng inyong mga magulang na alagaan at protektahan ng isa't isa? Tingin nyo, mga kapatid. Sa atin, di ba? Ang mabuting magulang, tinuturuan niya yung kanyang mga anak na alagaan, protektahan, or mag-ingatan dun sa isa't isa. So supposedly, hindi na niya dapat tinatanong tong question na to, am I my brother's keeper? Na parang meron pang pagmamalaki. Ako ba ay yayo ba ako ng aking kapatid? So obviously, the answer, mga kapatid, ang answer dun sa kanyang question ay, it's a sounding yes. Okay, dapat pinapangalagaan mo at pinoprotektahan mo ang iyong kapatid. Kayo yung parang unang magtatanggol dun sa isa't isa, magpoprotektahan dun sa isa't isa kapag kayo ay nasa gitna ng panganib. Pero baliktad, di ba ang nangyari? Instead of protecting Abel, dinisib pa niya. Halika, sama ka sa akin dun sa field. Meron tayong titignan. Siguro sabi niya, papakita ko sa iyo yung aking mga tanim na ubas. Bibigyan kita ng isang buwig. Okay, hindi naman naka-record, hindi naman nakasulat yung sinasabi ko. No? Pero ganun yung kanyang ginawa. And then, nung nandun na sila dun sa field, sa kanya pinatay yung kanyang
yung kanyang kapatid. So, Cain was recorded in the Bible as the first murderer. Di ba? The first murderer. So, kung i-relate natin ito dun sa ating panahon, di ba, the family of God, sa mga Kristiyano na tinatawag, at sinasabi natin, we are brothers and sisters in Christ, belonging in one family, itatanong din natin sa ating mga sarili, ano to parang biological family, applicable dun sa biological family, at the same time, applicable din dun sa spiritual family of God. Na supposedly, we are our brothers or sisters keeper. Okay? Ang equivalent nito, mga kapatid, sa New Testament is 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Tatandaan niyo pa yung kantang, Beloved, let us love one another. For love is of God. Ayan. Di ba? Kasi King James naman yun no? King James yung kantang yun. Sabi niya, Dear friends, sabay-sabay nating basahin. Dear friends, let us continue to Okay. So pag hindi ka raw umiibig, hindi mo naman talaga kilala si Lord. At wala kang relasyon kay Lord. Dahil si Lord, pag sinabi mong God, it's equivalent with love. Diba? At alam natin na pag sinabing love, hindi lang yan salita. It's more of an action. Okay? Meron siyang action. For God so loved that He gave. Anong version? Okay. And God demonstrate His own love for us. Ano daw? God demonstrate. Merong demonstration. Ibig sabihin, merong action. Isang version. God demonstrate His own love for us while we are still sinners, Christ died for us. Anong version? Okay, dapat alam natin yan. Romans Road. Diba? Yun yung pinakauna natin kino-quote dun sa Romans Road. So, merong demonstration. Okay? So, yan yung parang New Testament equivalent niyang question na yan na, am I my brother's keeper? Yung practice of love, the practice of love dun sa family, biological or spiritual. Amen? So, am I my brother's keeper? Merong dalawang reason kung bakit kinakailangan na tayo maging brother's keeper. Number one, kasi tinuturo siya ng salita ng Diyos. God's word teaches it. Tatandaan ninyo, yung mga one another commands of the Bible. One another. Ano yun? Una-una na, siyempre, love one another. Pray for one another. Forgive one another. Ano pa? Encourage one another. Di ba yung mga one another commands? Marami yan. Babalikan mo lang. So yun yung application nung pagiging brothers keeper natin. Okay? So yun ay nangangahulugan, mga kapatid, na parang hindi ka lang concerned dun sa sarili mo. Minsan kasi masyado tayong parang meron tayo nung consumerism attitude na parang laging ikaw, ako, yung para sa akin, di ba? Kaya minsan ang Kristiyano hindi na siya nagiging brother's keeper. Hindi mo na pinagpipray yung kapatid mo, di ba? Hindi mo ine-encourage kapag meron siyang nakikita mo na parang merong problema or nawawala sa simbahan. Ang attitude natin minsan ay, bahala na si pastor dyan, kaya nga siya naging pastor. Di ba? Pero this command, mga kapatid,
etong pagiging brother's keeper, ito ay applicable para sa lahat ng mga anak ng Diyos. If you belong to God's family, then you should apply it. Amen ba yun? Okay. So, tinuturo siya ng salita ng Diyos. Now, I will no longer parang post yung mga verses na nagsasabing we need to be our brother's keeper, yung loving one another, di ba? Yung kapag nakita mo yung kapatid mo na hungry, pag-pray mo siya pero wala kang ginawa, di ba yung sinasabi sa James, 1 John. So, marami yan. Marami yan. Kasi tinuturo yan ng salita ng Diyos. God's Word teaches it. Pangalawa, siyempre, yung pagiging brother's keeper natin, no, nagsisignify or nagpapakita rin yon ng ating patoto. Our witness depends on it. Ibig sabihin, Kristyano ka, pero wala kang pagkalam. Diba? Kristyano ka, pero alam mo yon. So doon, sabi niya rito, doon din nakabatay yung ating patoto bilang mga Kristyano. Sabi ni Lord, they will know us by our love. Makikilala tayo na tayo ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng ating pag-ibig. Kaya nga itong meron akong ilang mga nakuhang pictures dito. Kilala niyo siya, si Mahatma Gandhi. Sino si Mahatma Gandhi? Kapitbahay niyo? O kumpare niyo? Okay, of course, no, isang kilalang tao, no, sa India. At Nobel, ano ba siya? Nobel Peace Prize winner, si Mahatma Gandhi. O yung kanyang anak, Indira Gandhi. Alam ko, siya yung Nobel Peace Prize awardee. Pero, alam nyo, ayaw niya maging Kristiyano eh. Ayaw niya maging Kristiyano for the simple reason na nakita niya kung paano yung witness. Of course, hindi naman lahat ng Kristiyano. Hindi ikaw yun. Okay? Pakisabi sa katabi, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung sinasabi ni Mahatma Gandhi. Sa iba yun. Sa ibang church sila. Okay. Sabi ni Mahatma Gandhi, I like your Christ. Pero, I like your Christ. Ang ayoko, sabi niya, I do not like your Christians. Why? Bakit? Kasi sabi niya, you Christians are so unlike your Christ. Diba? It has something to do with our witness. Siguro may mga nakita siyang mga simbahan na nagsasabing Kristiyano sila, pero pagkatapos noon, sila rin yung nagbangayan at naghiwa-hiwalay. Diba? So parang iniisip niya, in his intellectual mind na parang hindi ganito yung mga pinipreach ni Christ. Diba? Kasi alam din niya at kino-quote din niya yung mga sayings ni Christ. So sabi niya, parang yung mga sayings ni Christ na nabasa ko, hindi naman pinapractice ng mga Christians na nakikita ko. You see? So yung pagpapractice natin ng pagiging brother's keeper, nakadepende rin yun, no, dun sa tinitingnan din yun as our witness ng mga sanglibutan or ng mga taong nasa paligid natin. I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Ito naman yung sabi ni Martin Luther, yung reformist. Sabi niya, faith alone justifies. We are saved by faith. Okay? Yun yung sinasabi niya. Yet, faith is never alone. Hindi nag-iisa yung pananampalataya. It is never without love. Ang ibig sabihin nun, kapag merong faith, kasunod nun yung love. Okay? Kasi nga, sinasabi natin kanina, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. If love is lacking, kung nawawala yung pag-ibig, sabi niya, neither is there faith. Kung wala yung love, sabi niya, wala rin yung totoong
pananampalataya o yung saving faith na tinutukoy ng Bible. Neither is there faith but mere hypocrisy. Ano sa Tagalog ang hypocrisy? Di ba? Kaya one of the reasons na pinag-aaralan natin doon sa evangelism, kung yung handling objections doon sa evangelism, na merong mga tao na magsasabi na kaya ayoko sa church, kaya ayoko maging Christians, is there are many hypocrite in the church. Tama? Natatandaan pa ninyo yun? Pinag-aralan natin yan doon sa evangelism, handling objections. So, isa yun doon sa mga objections na pwedeng i-throw sa atin ng mga tao na kaya nila sinasabing, kaya ayoko mag-church, kaya ayoko maging born again. It's because there are many hypocrites in the church. So, paano mo i-counter ano yun? Well, sabihin na natin, hindi naman perfect. Church is full of imperfect people. And imperfect people ay nakakagawa ng mistakes. Amen? Tama ba yun? Pero isa yun dun sa mga reasons, mga kapatid, di ba? Isa yun sa mga dahilan kung bakit, anyway, hindi dahilan, kundi minsan parang ginagawang justification ng mga taong ayaw maging Kristiyano. O siguro hindi pa ready yung kanilang mga puso para maging Kristiyano. Maraming mga ipokrito sa church, sabihin nila. May mga nakikita ako doon sa church, doon sa malapit sa amin. Sila, mga miyembro nila, nag-aaway-away. Di ba? Kaya sasabihin natin, kaya nga po sinasabi ng Biblia, look unto Jesus. Di ba? The author and finisher of our faith. Okay? Pero, kaya nga, dapat inaalagaan din natin yung ating witness, yung ating patoto. Okay? So let me just end into this poem na nakita ko. Sabi niya, I am my brother's keeper, son of my mother, time of fear, sa oras ng pagkatakot, a friend, kaibigan. Time of adversity, a brother. Time of laughter, a comrade. Time of tears, a comforter. You are a brother of mine from Alpha to Omega, son of my father, strong arm, gentle word, love's momentary glance, reveals our brotherhood. I am my brother's keeper, and he is mine. One root, one Father. Parang Ephesians, di ba? One faith, one baptism, one Lord, one Father. We are our brother's keeper. Amen? So we need to practice this command, equivalent dun sa utos sa atin ng Panginoon, that we need to love one another. Amen po ba yun? So let's all stand, let's pray. Naisip ko lang, bago tayo magwakas na panalangin, can we just parang kuha lang tayo ng isang kapartner na papanalangin natin. Yung hindi mo dati na parang nakakapartner, bago naman. And let's just show love to one another by praying for one another. So kuha lang tayo ng isang kapatid na papanalangin natin. And then, vice versa, papanalangin ka rin niya. Sige po, gawin po natin. Mabilis lang po, mabilis lang.
Okay, let's all stand for the closing prayer. Hawak-hawak po tayo ng kamay. Panginoon, maraming salamat po na kami ay tinawag po ninyo para maging kabilang sa inyong pamilya. And we're proud, Lord God, that we belong to your family. At alam namin na hindi lamang kami, meron pang mga ibang mga anak po kayo, Lord God, na tinawag all over this world, O God. And in due time, kami ay magkakasama-sama, Panginoon, sa inyong kaharian. But as of this moment, as of this meantime, bilang isang pamilya, Panginoon, kami po ay inuutusan po ninyo to practice this command of yours, Lord God, to love one another, Lord God, to be our brothers and sisters keepers, Lord God. Salamat po na kayo yung nagtatanim niyan sa aming mga puso. In our hearts, in our minds, minsan may mga pagkakataon na may mga tao na ayaw po kami, may mga tao, Panginoon, na hindi namin gusto. Pero salamat po dahil kayo yung nagko-convict sa amin, Lord God. Kayo yung nagsasabi sa amin na nagpapaalala sa amin that we belong to one family, Lord God. Kaya dapat lamang na i-practice po namin ang inyong salita, O God. We just thank you for the grace, Lord, na binibigay po ninyo sa amin para magawa itong mga bagay na ito, Lord God. Salamat po sa inyong Espiritu Santo. It is your Spirit, Lord God, ang inyong Espiritu na inilagay po ninyo sa aming mga puso, Lord God, ang siyang nagtuturo sa amin upang gawin ang mga bagay na ito. Salamat po sa umagang ito. Sama-sama po kami na nananalangin sa inyo. Sama-sama po kami naghahawak-hawak ng kamay, Lord God. And as we join hands together, Lord God, let the love of Christ, Lord God, fill our hearts, Lord. Hayaan po ninyo na inyong pag-ibig, Panginoon, ang pumuno sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po dahil ang inyong kapangyarihan ang siyang patuloy na kumikilos, gumagawa sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa oras na ito. At hayaan nyo na ang inyong salitang ito ay matanim, Panginoon, may sa pamuhay, O God, sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong papuri, aming Ama, sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen. Amen. Praise God.